Under L300 tayo mga sir. Bukod dun sa kaninang ginawa natin, ito naman problema yung kanyang brake sa harapan dalawa. Pag matagal na tumatakbo, nag-stack up or naninikit. So ayan, pinapakalas na. Papalitan natin ng piston kasi nung nakaraan nilinis na ng yung tropa lang din ang naglinis. Ang problema hindi nagpalit ng piston, so nagpalit lang ng repair kit. Ngayon papalitan natin ng piston. Tapos yung kanina, yung kanyang brake master in-adjust na rin natin. Nag-ikot lang tayo ng 5 turns kasi medyo dikit. Konting hindi ka pa nakatapak, nakatukod yung push rod. Tapos meron pa tayong isang problema. Problema pa dito is nung nakaraang gawa nila, pinilit ko na yung dalawang tubo ng oil cooler, papuntang oil cooler yan. So ang problema, meron pa rin oil leak. Ayan, kita nyo, daming leak dito. Tapos yun sa baba, ayan, nakita ko. So sinundan ko yan, nakita ko na ang layo ng balik. Hindi ko alam kung saan yan papunta, bakit nagdugtong sila. So dapat siguro yan direct na doon sa direct na sa power steering, doon sa reservoir, yung return. Ayun, makita nyo may yan sa reservoir niya. So parang yan yung karugtong kasi nakalaylay lang sa ibaba. So ito, kasi hindi rin naman to galing sa pump kasi yung pump ito, yan yung tubo na yan direct dun sa gearbox. Tapos yung return na isa meron din nakakabit din, so galing yun dun sa gearbox din. So ito kasing malaki, yung malaking hose na to, papunta na yun doon sa lagay na kung ETF or kanyang power steering fluid. Tapos yung isa return, balik return naman doon, galing doon sa gearbox, balik naman dito. So yan yung tubo na to, yung naglilik. Madilim nga lang. So ito yung naglilik, may dugtong sila dyan. So yan yung susolusyonan natin kasi nagdugtong sila, mayroon pa ring leak. Ayan, kita nyo naman. So ayusin natin yan. Tapos yung yung sa caliper na palitan natin. Yan yung brake master niya, nagpalit na tayo. Yung isa nila kanina, nagpalit na din tayo ng brake master kasi may leak na yun. Tapos ang gaspang tapakan. So yun, yung mga luma na tong L3 na to, siguro mga 95, 96 lang to. Pero ginagamit pa rin nila na pang deliver. So ang trabaho lang naman nito is ayusin tong mga pinapagawa nila. So wala na tayong pakialam doon kahit na old model to. So sige, gagawin natin. Pandarin mo para, tika lang, tingnan mo yung ilaw natin dyan, baka mamaya tamaan yung wire. Pandarin mo para malambot tapakan yung preno. Asan yung pansara natin ng brake fluid kanina? Iyapakan mo. Iyapak. 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 Op, ya. Steady ka lang, steady. Op, tama na. Bitawan mo na. Bitawan mo. Dumi. Dumi ng brake fluid niya. Yan. Ito yung kanyang piston. Kita nyo naman, niliha lang nila. Pero dito talaga magaspang na. So ito yung papalitan natin. Tapos yung loob, linisin na rin natin. Okay. Yung
ilihain na kasi puro kalawang yung loob. So gamitin ng 1,000. Boss, dito naman bago yung kanyang mga brake pad. Ayan, bago yung brake pad. Okay pa din naman yung rotor niya, wala namang lalim, hindi naman kinain ng malalim. Ayan. So yun lang. Diyan natin yung piston, palitan na natin yung piston niya. Tapos dun sa master naman na-adjust na natin. So okay na yun. 5 turns na yung inatras natin kanina kasi nakadikit. So ito inatras natin, wala nang to. Dikit dun sa between piston tsaka push rod ng brake master. So ito yung kanyang piston na ikakabit natin. Ayan yung part number. Ayan. So box, ayan. Mitsubishi. Kapag nandito kayo sa Banawe, alam niyo na kung sino may dala ng mga Mitsubishi parts, no? So kanya-kanya kasi silang dala dyan sa Banawe. So ito na yun. Dalawa na yan. Papalit natin mamaya doon. Bali kaliwa kanan, papalitan natin. So ayan, meron pang isa. So yung kanina nagpalit tayo ng brake master. So ipa-IC din yung pinalit natin doon. So hindi ko na na-videohan yun. Yun yung yun yung may leak. Okay. Tapos napalitan na natin, okay na, nakalis na yun. So ito na lang, ayusin natin to. Brake master tsaka itong strut bar bushing. Ayan, pinalitan yan kanina. Okay. So pangalawang tayo. Ayan, pangalawang piston, papalitan na natin. Tanggal na natin yung caliper. So nagpabili pa ako ng mga lock nitong shim nya. Ayan, ito yung parang hindi lumabas kasi yung ginawa, yung mga cutter pin ang pinanlagay. So tatanggalin natin. So naikabit na natin, palitan na natin yung piston yung ating caliper. So sana hindi na hindi na manikit. So wala naman ibang panggagalingan ng dikit. Dito lang naman piston tsaka dun sa brake master. So sa brake master okay naman siya, bagong linis din. Break na natin para may test drive. So pagkabit nito madali lang naman. Alam nyo na yan kung sa mga gusto rin mag DIY. So kung paano nyo kinalas, ganon din yun siya ibabalik. So madali lang. Pag nanikit nga pala to, ang sabi dalawang harapan. So pag dalawang harapan, pwede rin sa brake master yon. So kaya lang nilinis na nila yung dalawang caliper nito kasi hindi nagpalit ng piston, kaya nga pinilitan na natin. Tapos yung brake master na nalinis na, okay naman, in-adjust lang natin yung kanina, yung push rod sa loob ng hydrovac. So yun na, ibabalik na namin yung nito, gulong. Meron pa kaming ayusin. Ito yung hose nya, hindi ko alam kung bakit punta dito yan, haba. So yun yung ayusin natin. Yung sa abangan nyo ang part 2 nito mga sir, no? So ipapatis drive natin kasi ang issue nito is pang malayo ang biyahe, tsaka lang umiinit, tsaka dumidikit yung kanyang preno. So ang gagawin muna natin is ipapagamit muna natin sa kanila. Antayin na lang natin yung feedback nila. See you na lang sa ating part 2 ng video na to. And maraming salamat sa lahat ng nanonood.